What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Atty. Trixie Angeles. Hindi na nga mapigilan pang magsalita ng taong bayan patungkol dito sa ginagawa ng Administrasyong Marcos na puro na lamang di umano party ang mga ito sa loob ng Malacanang. At ang nakakabahala pa dun lumalala ang problema sa korupsyon sa ating bansa. Dagdag pa rito na ang utang ng ating bansa mga kababayan lumobo pa sa Administrasyong Marcos. Paano ba naman kasi nabalitaan di umano na nangutang si F. Eliza di umano sa bansang Dubai? Naku naman po. Pero bago lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kanya rin pinaliwanag itong Pogo na mayroon sa ating bansa mga kababayan na bakit kapag sinabing Pogo, sinasabing si Duterte ang nagpapasok dito. Ngunit pala ang katotohanan nun na noong panahon pa ni Noynoy, meron na palang Pogo sa ating bansa. At pinagagawan nga ng batas ni Duterte ito, ngunit binaliwala lamang ng mga kongreso o mga nasa legislative. Naku naman po, kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ma'am Delia Mag-abok Copixes, sa panahon PRD, bawal ang steaks, halos isda at gulay kasi nahihiya siyang gamitin ng pera ng bayan. Pero ngayon, party-party. At siguro, Atty. Trix, ang ginamit nilang red wine at white ay pinakamahal pa talaga. Ay. Sabi ni Sir JF, hindi lahat ng legal ay moral. Well, totoo yun. Halimbawa, legal naman ang party-party dyan sa Malacanang. Pero immoral siya sa harap ng pag ginagawa mo para napapamuka dun sa mga Correct? taong nagugutom na sila kaya nilang mag-party, may pera sila. Diba? Mm, Hindi po lahat ng legal ay moral. Grabe mga nag-repost issue about Duterte, tinatay up sa Pogo at Drugs, desperate move ng mga kalaban, in the end boomerang sa kanila. Ito, para lang magkaliwanagan tayo tungkol dyan sa mga Pogos. And I'll keep repeating this kasi tinignan ko talaga, diniscuss yan ng karambola dati. mm. Beauty secret reveal. Sige po mamaya. Ma'am Jo Malina, maraming salamat po. Ang dami. Thank you very much, Ma'am Andresa. Ma'am Jo Malina, thank you very much po. So, Pogos. Para lang you can repeat this. The Pogos are not illegal. Bakit? Ang gambling na nangyayari is in China. So, dahil sa China yan, hindi siya illegal dito. Dahil wala namang gambling nang nangyayari. Ang mga Mm. Pogos, yan yung back office nila. So, sila po yung nagmamanage, pero ang gambling nangyayari nga sa Chinese mainland. Ngayon, ayaw yan ng China. And in fact, yung mga Chinese na nag-work dito, because they speak the language, kukonti talaga yung mga Pinoy na will speak the language like a native. And most of them have been hired already. So, wala kasing batas rin na nagbabawal sa kanya. At the same time, walang batas na nag-regulate sa kanya nung bagong pumasok ang mga Pogos. And Correct. remember, hindi po nag-umpisa ang mga Pogo panahon ni Duterte. Andiyan na po yung Kay mga Noynoy. Pogos panahon pa lang ni Presidente Noynoy Aquino. So Correct. if people are saying na si Presidente Duterte nagpapasok ng mga Pogos, hindi totoo yan. What he did Mm. was he instituted the regulation of the Pogos. Hindi kasi gumagawa rin naman ng batas ang ating mga lawmakers. Hindi natin alam kung bakit. So ang ginawa ni Presidente Duterte within the ambit of his powers as chief executive, inutusan niya ang PAGCOR, kayo ang mag-regulate kasi gambling related pa rin yan. Mm. Alright, so since PAGCOR started regulating, nagbibigay ang mga Pogos to government provided na yun nga, rehistrado sila, they pay their taxes, and they get the correct visas for their employees. In other words, kailangan yung mga nagtatrabaho sa mga Pogos, tama yung visa, hindi yung papasok sila dito na turista. Ganun po kasi Mm. nag-umpisa yung mga pastillas-pastillas na yan. So, yung so yun. So that brought in some revenue dito sa Pilipinas sa tamang-tama. Uh, yun, ang sabi ni Yesh, ang sabi naman ni Digong, gawan ng batas para ma-regulate. Yes, pero like I said, hindi siya illegal in the sense that that it is not illegal gambling.
walang gambling na nangyayari dito sa Sa Pinas. Pilipinas. So Nasa sinabi China. nga ni Presidente Duterte, sinabi niya dun sa legislature, gawa kayo ng batas. Hindi naman head ng legislature si Presidente Digong. Hindi gumawa ang Kongreso at Senado. So Correct. singilin natin sa kanila. But in the meantime, they're conducting business here. So para magkaroon ng regulatory body, inutos ng Presidente sa PAGCOR. Now, since PAGCOR is a government-owned and controlled corporation, I think, basta it is in the nature of a corporation, gumawa sila ng sarili nilang rule through a corporate directive. So, legal din po yun, yung pag-regulate ng POGO sa mga ito. So, the permits that the POGOs get, they get from PAGCOR. So, ano ngayon ang ginagawa ng trolls? Dinidemonize nila yung POGOs. By itself, the POGOs are legal at kahit si Secretary Rebulla, sinasabi niya yan. Yan. Sabi ni yes, di nga illegal. Ewan ko ba ang OA ng Senado. Though clear naman na ang sinabi ni Digong, totoo yan. And in fact, ang nag-fail sa mga POGOs is the legislature. Yes, Congress. And Senate failed to create laws. It fell in between the cracks. Hindi siya illegal because there was no gambling being conducted here. But the closest agency to that was PAGCOR because these POGOs provide backroom support, back office support for gambling that's being conducted abroad. Ngayon, sino ang kakampi ng Senado dito pagdating sa mga POGOs? Surprise! It's China. Ayaw ng China ng POGOs kasi bawal ang gambling sa kanila. Pero the gambling naman isn't happening here. So, kahit magalit ang China, sinabihan sila ni Presidente Duterte na, sorry, pero we need the money. And it is not illegal in this country. Sabi ni Roy, according to PAGCOR, pinaregulate ang POGO para hindi maging illegal gambling capital of the world. Ang kilay ko. Diba? Ngayon, ganyan ang sinasabi nila. Hindi naman sila nag-oppose noon. And, sa totoo lang, kung iimbestigahan ng mga PAGCOR officials, baka ang dami-dami nating makikitang ibang mga issues dyan. Ma'am Sheila, thank you. Sabi ni Ma'am Christine, sa news recently, House Speaker favors strict regulation of POGOs versus total ban. Kung mag-Senate hearing, parang super ban. Tapos ayaw iban, pang grandstanding. May cut rin siguro, legislators, tapos panira kay PRD. Yun na nga Pwede. Sa totoo lang, they don't want to lose May the bayad, no? POGOs. Ang ayaw nila, yung hindi sila kumikita dun sa mga POGOs na yun. So, kumuha lang sila ng pagkakataon na gamitin yung mga POGOs against former President Duterte. So, ang tanong nga is, kung galit na galit talaga sila sa Inchik, actually, sa mga Chinese, then, ang pinapasaya nila sa pagpapatanggal ng mga POGO ay yung mainland China. So, actually, namimili lang sila kung sino yung kanilang pinapanigan, pero selective lang yung mga issues. Sabi ni Ausam, balik luminous ka, Attorney Trix. Matagal na po. Bakit? What do you mean balik luminous? Di naman ako umalis. Jim Rick says, yung joke ni PRD na alam niya nabasa ko na pala yun. Joseph Tribiani says, I remember when Singapore put up a casino, a lot of locals were against it, but government said, we need it. Singapore cannot rely on tourism alone. That's why they put up a casino. Not one, but two right away. Thank you kay Richard. Hi kay Ma'am Sarah. Ma'am Telms, White Leland, thank you very much. Thank you kay Tiny James for following. I think it all escalated worse when the admin allowed additional US naval camps in the Philippines, sabi ni Yakult. Sayang lang talaga sa loto kasi sila rin naman ang nananalo.
Hmm. Tama, oh, sabi ni Nadaak, bakit di maingay ang ACT teachers nung na-appoint sa DepEd si Angara? Oh, Ma'am Valerie, thank you very much. May Nada Access, may background ba sa education si Angara? Actually, di ba pinag-usapan na natin yan on the day that he was appointed? And sinabi ko na no, but he did pass legislation pertaining to education. Ang Ito yung nakakaano, sabi ni Ma'am Emma, thank you for educating us on the existence of POGOs in the Philippines. Ngayon, alam na this. Ma'am, hindi lang po yun. Kasi, galit sila sa mga POGOs but they're not explaining why. So, kung galit sila dahil gambling yan, aba, galit din ba sila sa mga casino ng PAGCOR? Sabi ni Ana, attorney, you're here to clarify things. Yan pong ayaw na ayaw nila. Galit sila na napaka-insecure nila dahil ang dami pong mga pages that support the Dutertes. Alam po nilang ang daming nagmamahal sa mga Duterte. Well, totoo naman yon. Correct. Marami talagang nagsusuporta sa kanila. So what they want to do is to make it look like ang daming galit sa kanila, na na corrupt sila. In fact, ang daming naglalabasan ng mga fake news about this or that. Tapos iyan, syempre may mga nananamantala dyan. Nag-file pa ng plunder yung isang papansin dyan. Huwag niyong babanggitin yung pangalan yan kasi baka biglang tumakbo for mayor.